Ngayong araw, may makakasama tayong special guest na magbibigay linaw sa mga usaping agraryo. Makasama natin ang isang napakahalagang panauhin, ang masipag at dedicated nating Assistant Regional Director, Engineer Mary Jane Aguilar. Magandang araw po, ma'am. Magandang umaga kasamang Imer and to all our listeners sa Kape at Balitang Agraryo. Ang Department of Agrarian Reform po or DAR ay ang lead agency na nag-implement ng Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Ito po ay may mahalaking papel sa socio-economic agenda ng ating mahal na presidente. Ang DAR ay tumutugon po sa layunin ng Administrasyong Marcos na i-reduce ang poverty, i-develop ang rural areas, at magkaroon ng food security. At ito po ay ginagawa ng DAR sa pamamagitan ng Land Tenure Services, kung saan ang aming ahensya po ay una-una nagbabalidate at nag-identify ng mga farmers na kwalipikado under the Comprehensive Agrarian Reform Program or RA 6657 or Republic Act 9700. Sa CARP po, ang isang landless o ang isang qualified na farmers ay pwedeng magkaroon ng property kasamang IMER. Ito po ay sinagawa ng DAR sa pamamagitan ng Land Tenure Services. Dito po sa component na ito, ang DAR ay naka-identify ng mga farmers. They are being validated kung qualified po sila under the Comprehensive Agrarian Reform Program as amended by Republic Act 9700. Dito po sila ay pwedeng mabigyan ng maximum of 3 hectares kung sila po ay actual tillers o gaya na sinabi ko kanina na qualified. And then from July 2022, kung kailan nagsimula ang termino ng ating mahal na presidente and until December 31, 2024, ang DAR Region 12 po ay nakapag-distribute na ng 18,439 na titulo at ito ay naipamahagi po sa 21,388 agrarian reform beneficiaries with a total aggregate area of 31,068 hectares. Wow, parang Land Delivery Express Service pala ang DAR, ma'am. Pero after mabigyan ng titulo ang mga ARBs, ano po ba ang mga susunod na hakbang, ma'am? Hanggang sa pamimigay lang ba ng titulo ang serbisyo ng DAR? Siyempre po, kasamang IMER, meron pa pong susunod. Ang DAR po ay hindi lang po naghinto sa pamimigay ng titulo. Namimigay din po ang DAR ng support services. Namimigay po ang DAR ng horizontal infrastructure services kagaya ng kalsada or farm-to-market road at mga tulay. And this is in partnership po with the Department of Public Works and Highways. Namimigay din po ang DAR ng equipment and machinery. And then, para po to capacitate our agrarian reform beneficiaries, namimigay din po ang DAR ng various trainings para po matulungan ang ating mga agrarian reform beneficiaries. So makatwid po, from July 1, 2022 hanggang December 31, 2024, ang DAR ay nakaprovide po ng support services to 1,226 agrarian reform beneficiaries organizations involving 63,339 agrarian reform beneficiaries. And it has a total gross amount of 260,339 pesos. Ang dami na palang tutulungan ng DAR Region 12. Nagatuwang isipin na hindi lang titulo ang dala ninyo, ma'am, pati na rin ang pag-asa para sa mas magandang kinabukasan ng ating mga magsasaka. Totoo po yun, kasamang IMER. Paano naman ERD yung mga problema sa lupa o mga kaso na saklaw ng implementation ng CARP? May program rin po ba kayo dito, ma'am? Meron po kasamang IMER. Yan po ay tinatawag naming Agrarian Justice Delivery.
Ang DAR po ay merong magagaling na mga lawyers and legal officers na siyang nagbibigay ng libreng legal assistance sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Meron din po kaming DARAB or ang DAR Adjudication Board para naman sa pagresolba ng mga agrarian disputes. In short po, kasamang IMER, sa pagpapatupad ng tatlong programa na sinabi ko po kanina, yung Land Tenure Services. Pangalawa, yung implementation, facilitation, and coordination of the delivery of support services. At yung pangatlo po, yung Agrarian Justice Delivery. Ang aming departamento, ang Department of Agrarian Reform, ay nakakatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga magsasaka at agrarian reform communities. Napakaganda po ng layunin ng DAR-ERD. Nakakatuwang marinig ang inyong pagsusumikap para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kaya pala yung mga magsasaka, walang dahilan para hindi magtagumpay kasi ang DAR ay darating para sa mga magsasaka. Tama ka, kasamang IMER. Ang DAR rating, okay, ay tiyak na magiging tagumpay ang mga magsasaka at walang makakapigil sa atin. Ang ating mga plano at proyekto ay tiyak na magbubunga ng magandang resulta. Ngayong malinaw na po ang layunin ng DAR. Dumako naman po tayo, ma'am, sa support to parcelization of lands for individual titling o split project. ARD, maaari niyo po bang ipaliwanag ang layunin ng proyektong ito at paano ito makakatulong sa ating mga agrarian reform beneficiaries? Yes po, kasamang IMER. Ang support to parcelization of lands for individual titling or split project is a flagship initiative of DAR with World Bank funding. Ito po ay expected na mag-benefit ng 1.14 million agrarian reform beneficiaries sa buong Pilipinas po. And it aims to provide all those 1.14 million beneficiaries nationwide to approximately 1.38 million hectares of agricultural land. At ito po ay sa pamamagitan ng pag-parcelize or pag-subdivide ng collective certificates of land title. And this project starts in implementation last August 2021. So, in Region 12 po, as of December 31, 2024, nakapamigay na po tayo ng 16,353 na individual na titulo para po sa 15,797 agrarian reform beneficiaries. At ito po ay may kabuuang ektarya na 27,614 hectares. Sa ngayon po, kasamang IMER, marami pa rin tayong agrarian reform beneficiaries na collective ang titulo. Ibig sabihin po, isang titulo pero marami silang nakapangalan po doon or group of farmers po ang nakapangalan po doon. So, sa proyektong Split Rather, magkakaroon po ng sariling titulo ang bawat magsasaka na nakapangalan na sa kanila. So, ito po ay importante just to ensure na our agrarian reform beneficiaries, okay, ito po ay importante just to ensure that our agrarian reform beneficiaries will have a vested ownership over their area of cultivation. At sila po protektado sa kanilang pagmamay-ari sa lupa na kanilang sinasaka. Okay, napakaganda po ng layunin ng proyekto, ma'am, para po bang sa split, ang bawat magsasaka ay magkakaroon ng sariling personalized land title. Totoo po yun, kasamang IMER. Ma'am, parang dating group hug nga. Ngayong magiging personal na, napaganda po ng layunin ng proyekto, pero paano po isasagawa ang proseso ng parcelization, ma'am? Okay. Meron tayong tatlong main steps or proseso sa parcelization. Una-una po ay ang validation process. Dito sa process na ito, sinisiguro po na ang bawat farmer beneficiary ay may legitimate
na karapatan talaga sa kanilang lupa. Pero under sa proseso po nito, syempre, kasali po doon ang consultation with agrarian reform beneficiaries. They are being engaged to discuss the parcelization process. Paano po ba yung hatian ng kanilang lupain? Meron bang problema? Ito po ay inaalam ng DAR. Ang second process po ay ang segregation and subdivision survey. Dito po, sinasagawa ang accurate, let me highlight the term, accurate, na paghahati ng lupa base po sa individual area of occupancy ng ating agrarian reform beneficiaries. Ang pangatlong steps po ay ang redocumentation and issuance of individual PLOA. Dito po sa redocumentation, yun po ang unahin ko, dito yung pagsasaayos ng mga papeles in compliance sa Register of Deeds. Ano ba yung requirements ng Register of Deeds? And then, dito din po tinitingnan, may problema ba ang boundary ng bawat agrarian reform beneficiaries? May problema ba sila sa kanilang katapat ng kanilang area of occupancy? Sinesettle po kung meron man pong problema. In fact, kasali po dito sa third step na ito ang conflict resolution. Nang sa ganun po, bago po maipamahagi ng DAR sa ating agrarian reform beneficiaries ang kanilang individual na titulo, ay wala na pong problema. Napakadetalyado po ng proseso ng parcelization ARD. Talagang pinapakita ng DAR ang kanyang dedikasyon sa bawat hakbang upang matiyak na tama at makatarungan ang pagkakaloob ng mga lupa sa ating mga masasaka. From validation process, consultation with beneficiaries, hanggang sa segregation and subdivision survey. Lahat ng ito ay para masigurado na ang bawat masasaka ay makatanggap ng tamang bahagi ng lupa. Tama kayo, kasamang Imer. Sa magkatuwid po, last December 5, 2024, bumaba dito sa Region 12 ang ating mahal na presidente. At ang DAR Region 12 po ay nakapag-distribute in the presence of His Excellency a total of 1,244 individual na titulo para sa ating 1,248 agrarian reform beneficiaries po. At ito ay may total aggregate area na 2,159.84 hectares. Ma'am, siguradong akong maraming ARBs ang excited na makakuha ng kanilang sariling titulo. Alam mo ba, ang titulo ay parang love life din? Kapag ikaw na ang pangalan sa titulo, sigurado ka na, ma'am. Tama ka dyan, kasamang Imer. At hindi lang basta pag-ibig, pati ownership rights ay secured na din. Matanong ko lang po, ma'am ARD, totoo bang may proyekto ang DAR na nakakansila ng lahat ng mga pagkakautang ng mga ARB sa kanilang lupa? Totoong-totoo yan, kasamang Imer. Noong July 7, 2023, ay nilagdaan po ng mahal na Pangulo ang Republic Act 11953 or ang tinatawag nating New Emancipation Act. Under this law, ang farmers po ay wala ng problema sa pagbayad sa kanilang lupang sinasaka. Under Republic Act 11953, libre na po ang lahat ng awarded lands under the CARP na naipamigay sa ating farmer beneficiaries. Kasali na po doon ang condonation ng lahat na unpaid amortization, surcharges, and interest, if any. Sa madaling sabi, mapapawalang bisa ang halos 1 bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, ang interest, mga surcharge ng ating mga magsasaka. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Maaari na pong gamitin ito sa mga bagong kagamitan upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang kalidad ng inyong kabuhayan. So, masayang-masaya po ang ating agrarian reform beneficiaries dahil meron na silang maging libreng lupa, wala na silang babayarang amortization, kundo na rin yung kanilang surcharges and penalties. And pag na-validate na po, na kumpleto na po ang kanilang mga requirements, ang DAR po ay mag-i-issue
ng tinatawag na COCRUM or Certificates of Condonation with Release of Mortgage. And last December 5 po, DADA Region 12 ay nakapag-distribute na rin po ng 13,527 COCRUMs para sa 11,699 agrarian reform beneficiaries. At ito po, kasama email. Ang total condone amount ay alam mo ba kung magkano? Ito ay umabot na po sa 939,105,338 pesos. Wow, dakong tabang giniom sa itong mga mag-uuma din sa Tibok Region 12. Siguradong makakahiga na ang ato mga farmers ani ma'am ugwa nay kanunay mangulit nila nga dunay maningil sa ilang mga utang. Tama po, kasamang email. So maraming salamat Assistant Regional Director Engineer Mary Jane Aguilar sa napakalinaw at detalyadong talakayan tungkol sa split project RA 11953 at iba pang programa ng DAR. Napakaraming impormasyon ang ating nakuha ngayong araw na ito, ma'am. At tiyak na marami ang napukaw ang interes. Bago po tayo magtapos, ma'am, ano pang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga agrarian reform beneficiaries sa Region 12, ma'am? Okay. Sa ating mga mahal na magsasaka, kayo po ang puso ng Agrarian Reform Program. Kaya huwag kayong makatubiling lumapit sa DAR para malaman ng inyong mga rights and privileges. Tandaan nyo, ang titulo o ang individual na titulo na hawak nyo po ngayon ay hindi lang basta titulo ng lupa. Ito po ay simbolo ng pag-asa at masaganang buhay. Mabuhay po ang ating magsasaka, mabuhay tayong lahat. Let us join hands in pushing through for the genuine Agrarian Reform Program. Napakagandang mensahe po ni ERD Engineer Mary Jane Aguilar para sa ating mga magsasaka. Tiyak na malaking tulong ito sa kanila, lalo na alam nilang may mga karapatan at benepisyo silang dapat matamasa. Kaya't mga magsasaka, huwag kalimutan na ang DAR ay nandyan para gabayan kayo sa bawat hakbang. Ang inyong titulo ay hindi lang isang pirasong papel, kundi isang bagong simula para sa mas maliwanag na bukas. Maraming salamat ERD Engineer Mary Jane Aguilar sa napakalinaw at detalyadong talakayan tungkol sa split project RA 11953 at iba pang programa ng DAR. Napakamaraming impormasyon ang ating nakuha ngayong araw na ito at tiyak na marami ang napukawang interes. Mga tagapakinig, ang Kape at Balitang Agraryo ay hindi lamang programa kundi isang plataporma para sa kaalaman at inspirasyon. Huwag po kayong mahihiyang magtanong sa pinakamalapit na DAR office para malaman ang inyong karapatan at mga benepisyo. Tandaan, ang inyong titulo ay simbolo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Sa susunod na episode ng Kape at Balitang Agraryo, tunghayan natin ang magkabuluhang talakayan kasama si Parpo Tusinon S. Original ng Sarangani. Ibabahagi niya ang mga mahalagang kwento at tagumpay ng DAR Split Project at kung paano nito binago ang buhay ng ating mga agrarian reform beneficiaries ERB. Samahan ninyo kami sa pag-alam ng kanilang mga inspiradong kwento at pag-asa at tagumpay. Patunay na ang pagbabago ay posibleng makamit sa tulong ng sama-samang pagsisikap at matibay na determinasyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito para magbigay ng inspirasyon sa ating mga kapwa agraryo.